Alam mo bang ang paboritong banana ketchup ng mga Pilipino ay bunga ng husay at talino ng isang babaeng sayantipiko? Isang imbensyon na hindi lang pampalasa sa ating pagkain kundi isang makasaysayang ambag sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang malikain at matiskarteng lahi. Patunay ito na ang Pilipino kahit saan sa panahon ng kagipitan ay nakakahanap ng paraan upang mapanatili ang lasa at kalidad ng kanyang pagkain. Ngunit ang banana ketchup ay higit pa sa isang simpleng pampalasa. Ito ay isang simbolo ng pagkamalikain at revolusyon sa larangan ng food technology sa Pilipinas. Ang utak sa likod ng imbensyong ito, isang pambihirang babaeng scientist at bayani ng bayan, si Maria Orosa. Sa video natin ngayon, bibigyang buhay natin ang kwento ng isang babaeng nagtaguyod ng innovation sa kabila ng digmaan, kakulangan at pagsubok. Isang babaeng hindi lang nag-imbento ng pagkain kundi nagligtas ng libu-libong buhay gamit ang kanyang kaalaman. Tara na't kilalanin natin si Maria Orosa at ang kanyang matamis, maalat at makasaysayang kontribusyon sa mundo. Sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas, may isang pangalan na hindi laging nababanggit sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit ang kanyang ambag ay patuloy nating nalalasahan sa bawat sausaw ng pritong manok, bawat kagat ng lumpiang Shanghai at sa matamis-alat na sarsa ng ating paboritong spaghetti. Siya ay si Maria Ilagan Orosa, isang henyo sa kusina, isang scientist sa laboratorio at isang tunay na bayani ng bayan. Ipinanganak noong 1893 sa Taal, Batangas, lumaki si Maria Orosa sa isang simpleng pamilya ng magsasaka. Sa murang edad, nakita na niya ang halaga ng likas yaman ng Pilipinas, ang ating masaganang lupa, saganang pananim at mayamang kultura ng pagkain. Ngunit hindi lang siya naghangad ng matuto sa tradisyonal na paraan. Gusto niyang gamitin ang agham upang mapaunlad hindi lang ang ani ng kanyang pamilya kundi ang buong bayan. Sa panahong iyon, hindi madaling makapag-aral ang isang babae, lalo na sa larangan ng agham. Ngunit si Maria ay may matinding determinasyon. Sa kabila ng hirap ng buhay, nag-aral siya sa University of the Philippines upang matutunan ang siyensya ng pagkain. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanyang paglalakbay. Sa hangaring mapalalim pa ang kanyang kaalaman, lumipat siya sa Estados Unidos at nag-aral sa University of Washington sa Seattle. Doon, natapos niya ang kanyang degree sa Pharmaceutical Chemistry, isang bihirang tagumpay para sa isang babaeng Pilipina noong panahong iyon. Isipin mo, isang dayuhang babae mula sa maliit na bayan sa Batangas nagtagumpay sa isang larangan kung saan halos puro lalaki ang nag-aaral, isang patunay na hindi hadlang ang kasarian o pinagmulan sa pagtupad ng pangarap. Pero alam mo ba, matapos niyang makapagtapos, marami ang nagsabing manatili na lang siya sa Amerika. Maraming oportunidad, magandang sahod at maunlad na pamumuhay. Pero ang ano ang ginawa ni Maria? Bumalik siya sa Pilipinas. Bakit? Dahil alam niyang mas kailangan siya ng kanyang mga kababayan. Sa halip na isipin ang sariling tagumpay, mas pinili niyang maglingkod at gamitin ang kanyang talino upang mapabuti ang kalagayan ng pagkain at nutrisyon ng Pilipino. Pagdating niya sa Pilipinas, hindi siya naghanap ng marangyang trabaho sa ibang bansa. Hindi siya nagtrabaho sa malaking kumpanya ng pagkain sa Amerika. Sa halip, pinili niyang ialay ang kanyang talino at kaalaman para sa bayan. Pumasok siya sa Bureau of Plant Industry, isang ahensya ng gobyerno na may layuning paunlarin ang agrikultura at nutrisyon ng mga Pilipino. Siya ang naging pinuno ng Plant Utilization Division, isang sangay na tumutok sa paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas upang gawing mas masustansya, mas mura at mas madaling maproduce ang pagkain para sa mas nakararami. Dito niya sinimulang pag-aralan ng iba't ibang paraan upang gawing mas masustansya ang pagkain ng Pilipino, mula sa gatas na gawa sa soybeans hanggang sa food preservation techniques para sa mga pananim at prutas. Ngunit ang pinakasikat niyang imbensyon, syempre, ang banana ketchup. Sa panahon ng World War II, nagkaroon ng matinding kakulangan sa supply ng kamatis, dahilan upang maging mahal at mahirap makuha ang tomato ketchup. Dahil dito, ginamit ni Maria ang kanyang talino upang makahanap ng isang alternatibo na hindi lang masarap kundi mas abot kaya at mas madaling gawin, isang pampalasang tatak Pilipino. At sa pamamagitan ng kanyang eksperimento, natuklasan niya ang hinog na saging ay maaaring gawing ketchup. Sa halong asukal, suka at iba't ibang panlasa, nabuo ang banana ketchup, isang innovation na tunay na Pilipino, mula sa Pilipino para sa Pilipino. Ngunit hindi lang pagkain ang iniligtas ni Maria Orosa, maging ang buhay ng libu-libong Pilipino noong World War II, at dito nagsimula ang isa pang bahagi ng kanyang di malilimutang kwento, ang kanyang sakripisyo at katapangan sa gitna ng digmaan. Ngayon, hindi lang ito basta pampalasa.
Ang banana ketchup ay isang patunay ng talino at kakayahan ng Pilipino sa paglikha ng solusyon sa panahon ng pagsubok. Dahil sa imbensyong ito, nagkaroon ng isang mas abot kaya at mas madaling gawin na alternatibo sa tomato ketchup. At hindi lang yan, sa paglipas ng panahon, ang banana ketchup ay naging bahagi na ng kultura ng pagkain ng Pilipino. Hanggang ngayon, ang banana ketchup ay isa sa pinakapopular na condiment sa ating bansa. Ginagamit natin ito sa pritong manok, lumpiang Shanghai, spaghetti na Filipino style, omelette o torta at marami pang iba. Pero hindi lang sa Pilipinas ito sikat dahil sa lasa nitong natatangi, naging tanyag ang banana ketchup sa ibang bansa at ginagamit na rin ng mga international dishes. Isang produkto na galing ng Pilipino, ipinagmamalaki natin ngayon sa buong mundo. Kaya tuwing gagamit ka ng banana ketchup, tandaan mo, hindi lang ito basta sausawan. Ito isang likha ng henyo, isang imbensyon mula sa isang Pilipina na may pagmamahal sa bayan. Ngunit hindi lang sa banana ketchup nagtatapos ang kanyang mga imbensyon. Marami pang pagkain na ginawa niya upang makatulong sa mga Pilipino lalo na sa panahon ng digmaan. Number 1, ang soya lac, ang pampalakas at pampalusog na inumin. Isang inuming gawa sa soybeans na mayaman sa protina. Ginamit upang pakainin ang mga sundalo at bihag sa internment camps noong World War II. Murang alternatibo sa gatas at madaling ipamahagi. At ang pangalawa, ang darak, ang biskwit na panlaban sa beriberi. Isang rice biscuit na mayaman sa vitamin B1, tumutulong sa paglaban sa sakit na beriberi na dulot ng malnutrition. Isa sa mga pangunahing pagkain ng mga sundalo at bihag sa gyera. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, nailigtas niya ang libu-libong Pilipino sa gutom at sakit. Ano ang masasabi mo sa kanyang kwento? I-comment mo lang sa comment section at syempre kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga henyo at bayani ng ating bansa. I-comment mo na rin kung anong paborito mong pagkain na may banana ketchup.